Muli po, magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa programa ng Bread of Life. Ang inyo pong abang lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos ay narito po para po muling maghatid sa inyo ng mahalagang mensahe mula sa salita ng ating Panginoon. Ang programang Bread of Life ay sumasayang papawid every 6 a.m. in the morning. At ito po ay naglalayon na tayo po ay patuloy na bigyan ng mga word of encouragement sa ikalalakas, ikauunlad at ikatatatag ng ating buhay espiritual. At sa umaga pong ito, nais ko pong ipaabot ang ating pong maalab na pagbati sa ating mga taga-subaybay na nasa iba't ibang bansa. So mula po dyan sa California, USA, dyan po sa lugar po ng iba't ibang lugar ng Amerika, maalab na pagbati po sa ngalan ng ating Panginoon. Diyan po sa mga kaibigan, kapatid po natin sa lugar din po ng New Zealand. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay po sa iba pa pong mga bansa. Diyan po sa Singapore, sa Japan, diyan po sa South Korea. May maaga pong naka-online na from South Korea si Sister Rosalinda. At sa iba pa pong mga tagapakinig at taga-subaybay din po natin, diyan po sa lugar ng Hong Kong, Macau, China, diyan po sa lugar ng Cyprus, Australia, diyan po sa Middle East. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid at kamanggagawa sa ngalan po ng ating Panginoon. Muli po tayong magsama-sama para po patuloy na atin pong pagbulayan ang salita ng ating Panginoon. Siguro po ay mag-move muna po ako ng konti kasi po medyo parang ang light ko po ay medyo madilim ng konti. Yan. Oh. Purihin po ang Panginoon at ngayong umaga ay narito po tayo sa Dait Camarines Norte sa simbahan po ng Jesus ng Juhea po. Ito po ay isang simbahan under ng Assemblies of God at sa kapahintulutan po ng ating district superintendent, tayo po ay muli ay nabibigyan ng pagkakataon na magstay po at gumamit po ng lugar na ito. At sa umaga pong ito, mga minamahal kong mga kapatid at kamanggagawa kay Kristo, tayo po ay darako po sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pero bago po yon ay batiin pa rin po natin ang lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Diyan po sa Calabarzon area, sa NCR, iba't ibang denomination, organization, anumang sama ang inyong kinabibilangan, maalab na pagbati po sa ngalan ng ating Panginoon ang akin pong ipinaabot sa inyo. At sa iba pa po nating mga kaibigan, mga kapatid, kamanggagawa po, diyan po sa party po ng Palawan, diyan po sa party po ng Masbati, diyan po sa North area hanggang Apari. Bumabati tayo ng maalab na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. So, pagpalain po tayo ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ganoon din po sa lahat ng ating mga kapatid at kamanggagawa po, diyan po sa iba't ibang lugar po sa Kamindanawan, magandang araw po sa inyo. From Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, sa Davao del Norte, Davao del Sur, at yan po sa lugar ng General Santos City, sa Sarangani Province, Cotabato City, sa iba't iba pang mga lugar ng Kamindanawan, hanggang sa Kumbal, sa lugar po ng Butuan, Surigao, Zamboanga, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, hanggang Hulusulo. Ang pagbati ng Bread of Life program ay pinaabot po sa inyo sa ngalan po ng ating Panginoon. At ganoon din po sa ating pong mga taga-subaybay at mga taga-pakinig po sa iba't ibang lugar po ng Kabisayaan. So, dyan sa Cebu City, sa Tacloban, sa lugar po ng Samar, hanggang po sa Bohol, sa iba't iba pang dako ng Kabisayaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid at taga-pakinig, taga-subaybay ng programang Bread of Life. Ang inyong pong lingkod ay narito po para po tayo po ay hatidan muli ng masustansyang salita ng ating Panginoon na siyang kailangan ng ating buhay espiritual para po tayo ay patuloy na mapatatag at mapaunlad sa ating buhay pananampalataya.
At sa lahat ng mga naka-online, hindi ko na po kayo isa-isahin. Salamat po sapagkat muli ninyong sasamahan ang programang ito para po tayo po ay magsalo-salong muli sa tinapay ng buhay na inihanda ng Panginoon ngayong umaga. At kung kayo po ay mayroong mga banal na kasulatan na hawak ngayon, ay mangyari po na kayo po ay makipagbukas po sa akin sa bahagi po ng kasulatan na sinulat po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Timoteo, 1 Timothy chapter 2. Yan. At dito po tayo babasa sa talatang 3 hanggang 4. Okay? Nandiyan na po ba kayo at sundan po ninyo at ating babasahin. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Pinagpala po ang bahagi ng kasulatang ating binasa. Purihin at luwalhatiin po natin ang ating Panginoon. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito na ang bahagi ng kasulatan ay muli po naming natunghayan na basa ngayon. At buhat po sa bahagi ng kasulatang ito, magbigay po kayo ng makapangyarihang mensahe na magbibigay, Panginoon, ng encouragement sa amin upang patuloy naming hanapin kung ano ang pinakananais mo, kung ano ang minimiti mo sa amin na mga tao na nandito po sa lupa, na kung saan ay sabi mo nga sa pamagitan ng lingkod mong si Pablo na mayroon kang pinakananais sa tao at iyan ay ang makaalam ng katotohanan at magkaroon sila ng ganap na kaligtasan. Pagpalain mo po ang pag-aaral namin ngayong umaga, pagpalain po ninyo ang lahat ng aming mga tagapakinig at nawa ay patuloy na maging bukas ang kanilang sisidrang espiritual para po hindi mawalan ang kabuluhan, ang aral at mensahe na dadalhin ng iyong lingkod. At dalangin ko, Panginoon, samahan po ninyo kami sa pagsasaimpapawid ng programang Bread of Life. Ikaw ay lubos namin pinupuri, pinasasalamatan, niluluwalhati sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Ito po ang aming pagsamo at dalangin. Amen and amen. Glory to Christ Jesus. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At sa umaga pong ito, ang pagbubulayan po natin na salita ng Diyos ay sinulat po ni Apostol Pablo sa isang kabataang lingkod kay Timothy, na kung saan ay mayroon po siyang gustong ipaunawa kay Timothy patungkol po sa pinakanais ng Diyos para sa tao. At sa bahagi ito ng kasulatan ay sinasabi po na ang pinakananais ng Diyos sa tao, makaalam ang tao ng katotohanan para sa kanilang kaligtasan. Hallelujah. Hallelujah. So, ito po ang atin pong bibigyang diin ngayon, yung paano malalaman ng tao ang buong katotohanan para sa kanilang kaligtasan. Yan. So, pagdating po kasi sa katotohanan, maraming tao po yung hindi po nakaka-discover nito. Mapapalad yung mga tao na binuksan ng Diyos ang kanilang spiritual na paningin para po makita nila ang katotohanan. Matagpuan nila ang katotohanan. Na sinabi ni Jesus sa Juan 8:32 na makikilala ng tao ang katotohanan at ang katotohanan ito ang siyang magpapalaya. Kaya unless na makilala ng tao ang katotohanan, hindi nila mararanasan ang tunay na kalayaan na sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang banal na salita. So ang susi para matagpuan ng tao ang tunay na kalayaan ay ang makilala nila ito, malaman nila ito, maintindihan nila ito. Dahil ito pala ang susi para sa pagkakaroon ng tunay na kalayaan. Alam niyo si Kristo nung kanyang kapanahunan, sabi doon sa Lucas 4:18, siya ay puspos ng Espiritu Santo, ipinangangaral ang mabuting balita upang ang mga nasa pagkabihag ay magkaroon ng kalayaan. So yung mga tao na binihag ng diablo, binihag ng iba't ibang mga bisyo, binihag ng iba't ibang uri ng kasalanan, binihag ng pagkagalit, binihag ng mga bagay na makamundo, binihag ng mga maling ideolohiya, nakagapos sila doon.
ng maling pananaw sa buhay. Binihag ng maling pananampalataya. So ang susi para po sila ay magkaroon ng kalayaan, kailangang matagpuan nila ang katotohanan. At ang katotohanan ito ang sabi po sa bahagi ng kasulatan ng Juan 8:32, ang siyang magiging daan para sa kanilang kalayaan. Kaya si Kristo ay naparito at ipinangaral at ipinahayag ang mabuting balita na ang tao ay mayroong kalayaan kung matatagpuan nila ang katotohanan. Yan. Kaya mahalaga na malaman ng tao ang buong katotohanan tungkol sa Panginoon, tungkol sa alok ng Panginoon, tungkol sa nais ng Panginoon, tungkol sa kaligtasan na nais ng Diyos. Hallelujah. Ngayon, paano natin ito matatagpuan, mga kapatid? Ay sa dinami-dami ng mga nagtuturo at nangangaral sa kapanahunang ito, nakalulungkot pong isipin na wala namang magsasabi na ang dala nilang aral ay kasinungalingan, na sila ay nasa huwad na pananampalataya. So siyempre lahat po ay sasabihin po nila nasa kanila ang tama at kukumbinsin ang tao para po sumama sa kanila. Ay kaya nga, mayroon pong medyo garapaalan nga ang katuruan na sinasabi na pag hindi ka kasama sa kanilang sekta, hindi ka kasama sa kanilang relihiyon, ay hindi ka maliligtas. Dahil ang kaligtasan sa kanila ay pag-anib at pagsapi sa relihiyong kanilang kinalalagyan. Oh, glory to Christ Jesus. Hallelujah. Yan po ang maling paniniwala na inilagay sa kaisipan ng maraming mga tao. Kaya nakakalungkot po sapagkat ito po ay pandaraya ng dyablo na ituro sa mga tao na ang kaligtasan ay nasa relihiyon at organisasyon. Kaibigan, wala sa relihiyon, organisasyon o anong samahan ng tao ang kaligtasan. Yan ay dapat nating malaman ang katotohanan tungkol diyan. At marami ang nagtuturo po ay hindi po yung buong katotohanan o purong katotohanan. Kapi-kapiraso lang ng katotohanan ang kanilang naipapahayag. Kaya po, hindi mo pwedeng sabihin na ito yung magiging susi ng kaligtasan. Eh ang tao po sa mundong ito ay bulag, hindi alam ang katotohanan. At ang mga tao na tinawag ng Panginoon na mayroong talagang tamang pagkakilala sa Kanya, yan po ang nakakaalam ng katotohanan. Katulad binanggit ko sa inyo, marami po kapi-kapiraso lang ng katotohanan. Eh minsan po, mayroon pong isang tagpo sa buhay po ng mga bulag. Mayroon pong mga bulag na punta po doon sa zoo. At nung sila ay nandun sa zoo, nag-usap-usap sila, ay dito daw ika sa zoo ay mayroong elepante. Gusto ko ikang malaman kung ano ang elepante. Abay may nakarinig na isang umpukan ng mga tao doon. At sabi nila, yung mga bulag, gusto ro nilang malaman kung ano yung elepante. Abay nakapagkatuwaan po ng mga ilang grupo ng mga tao na sila po ay paglaruan. May nagsabi po na, "Oy, mga bulag, gusto nyo bang malaman kung ano ang elepante?" Dahil malapit po sila sa lugar ng elepante. At sabi, opo, talaga gusto naming malaman. Dito daw sa zoo, ay nandito ang elepante. Ang ginawa po nung ilang kalalakihan, nag-usap-usap sila. Ganito gagawin natin. Dadalhin natin isa-isa sila sa elepante at pagkatapos ay paghihiwa-hiwalay natin sila. At nagsimula pong lumakad yung isa at inakay po yung bulag. Halika bulag, dadalhin kita doon sa lugar ng elepante. At siya po ay dinala doon sa gawing nguso. Ay di ang bulag naghawak ngayon doon sa nguso ng elepante. Hinimas-himas niya ngayon ang nguso ng elepante. At ang sabi niya, ay ganito pala ika ang elepante, parang troso. Alam mo na ikang elepante? Sabi nung bulag ay, opo, alam ko na. Parang troso ang elepante. Ang ginawa naman ng isa, kinuha naman yung isang bulag. Dinala na naman po doon sa lugar naman na parte po ng tainga. At pagkatapos pinahawakan yung tainga, yung malaking tainga ng elepante, kabilaan pinahawakan. Sabi niya, ganito pala ika ang elepante. Abay parang napakalaking pamaypay, dalawang malaking pamaypay ang elepante. Di, inalis na siya doon sa elepante, inihiwalay po, at dinala naman po doon sa isang lugar. At pagkatapos naman po, ay yung isa na namang bulag ang
inakay at dinala naman po doon sa lugar na parte po ng katawan ng elepante. At pinahawakan yung katawan ng elepante, hinimas-himas po ito nung bulag. At pagkatapos sabi niya, ganito pala ika ang elepante, ay para ika palang pader. Sabi po nung nag-akay, alam mo na ika ang elepante? Oo, ang elepante parang pader. At siya po ay inihiwalay na muli. At kasunod noon, yung pinakahuling bulag, ay inakay naman dinala sa gawing puwitan. At pagkatapos ay pinahawakan po yung buntot ng elepante. Hinimas-himas po. Doon inilagay yung kamay sa may buntot, hinimas-himas at sinabi, yan, elepante yan. Sabi nung bulag, ganito pala ika ang elepante, parang malaking pamalo. Alam ko na ika ang elepante. Sigurado ka alam mo ng elepante? Opo, ang elepante ay parang malaking pamalo. At pagkatapos po, inalis siya doon. At yung magkakahiwalay na bulag ay pinagsama-sama. At nung sila ay pagsama-samahin na, nagsimula na pong magtalo ang mga bulag. Ang sabi ng bulag na isa, ako alam ko na ang elepante. Sabi ng isa, alam ko na rin. Ako alam ko na, ano ang masasabi ninyo tungkol sa elepante? Ang sabi nung isa, ang elepante ay parang pamalo, parang isang malaking pamalo. Sabi niya, hindi, nahawakan ko ika talaga yung elepante, parang malaking pader kasi siya yung nilagay doon sa katawan. Sabi niya, hindi, mali ka. Ang elepante ay parang troso, parang malaking troso, yung nakahawak doon sa nguso, yun ang sinasabi. At sabi naman ng isa nakahawak doon sa gawing tenga, hindi, ang elepante ay parang katulad ng malaking pamaypay. Hindi po magkaintindihan ang mga bulag, iisang elepante ang nahawakan, pero iba-iba ang kanilang sinasabi. Bakit po? Nasaan po ang diferensya? Bakit nagkagulo ang mga bulag na ito hindi nagkaintindihan? Nandun po sa mga dilak, doon sa mga tao na napagkatuan po sila. Kung ang ginawa ba naman nung nag-akay doon sa bulag, ang ginawa mula doon sa nguso, pinahawakan yung tainga, pinahawakan yung katawan, pinahawakan yung buntot, di masasabi ng isang bulag na ito ang kabuuan ng elepante. Mayroong nguso, mayroong tainga, mayroong katawan, mayroong buntot. Paano nila ma-describe ang kabuuan ng elepante kung hindi ito itinuro yung kabuuan? Yan. Ganyan din po ang katotohanan na nais na ipaunawa ng tao o ipaunawa ng Diyos sa tao na siyang susi para matagpuan nila ang ganap na kaligtasan. Kailangan ituro ang buong katotohanan mula sa nguso ng katotohanan, tainga ng katotohanan, katawan ng katotohanan, hanggang sa buntot ng katotohanan. Kinakailangan ituro ng buo sa tao para ang tao hindi mailigaw. Kasi marami nga po ang nagtuturo, tainga lang ng katotohanan, nguso lang ng katotohanan, katawan ng katotohanan, hindi hanggang doon sa buntot ng katotohanan, hindi buong katotohanan. Kaya po ang aral, kulang-kulang. Kaya ang pagkaintindi ng tao tungkol sa Diyos, kulang-kulang. Kaya po ang programang ito ng Bread of Life, araw-araw sumasayang papawid at patuloy na nagtuturo at nangangaral para po imulat tayo sa katotohanan na kung ano ang nakapaloob dito sa banal na kasulatan, iyon ang ating malaman. Na sinasabi ng Panginoon na pinakananais niya na maalaman ng lahat ng tao, dahil kung hindi maalaman ng tao ang buong katotohanan, hindi nila matatagpuan ang tunay na kalayaan at hindi nila matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Kaligtasan pang physical man, pinansyal, pagkaligtasang emotional at higit sa lahat ang kaligtasang spiritual. Salamat mahal kong tagapakinig at tagasubaybay ng programang ito, sapagkat ikaw ay binibigyan ng Diyos ng desire ng pagnanasa na laging sumubaybay sa programang ito. Kaibigan, kapatid, hindi ka nagkamali, sapagkat sa programa pong ito ay buong katotohanan, purong katotohanan ang aking ipinangangaral. Dahil tayo po ay kabilang sa tinatawag na full gospel ministry. Pag sinabing full gospel, kung ano ang purong ebanghelyo na dapat ipangaral, ay iyon po ang ating ipinangangaral. Dahil sabi ni Apostol Pablo, kahimat kami o isang anghel ang magturo at mangaral sa inyo, kung hindi
katulad sa ebanghilyong aming ipinangangaral, ay inyong itakwil o huwag ninyong tanggapin. O yan po ang habili ni Apostol Pablo. Kaya nga po, mga iniibig kong mga kapatid, maging kami na nangangaral o ako na nangangaral na inyong lingkod, ay talaga pong dumaan sa malawakang pagsusuri at pag-aaral sa mga bahagi ng kasulatan. At alam po ninyo, nung ako po ay maging bedridden at ako po ay na-aksidente, pagka po hindi po ako inaatake ng matinding kirot at matindi po yung bisa ng pinreliever at ako po'y gising, wala ho akong ibang ginawa kundi magbasa ng Biblia. At para po sa kaalaman ninyo, nagpasimula po ako mag-aral ng Biblia 1982. Bagamat wala po akong formal na masabi po na ako po ay degree holder, hindi po ako college level, at hindi po ako graduate ng Bible school. Pero sa haba-haba ng karanasan na binigay ng Diyos sa akin, talaga pong yung mga aral at katuruan naman po na nasa Bible school ay itinulot ng Diyos na malaman ko. Dahil naging kaibigan ko po ang isang professor ng Bible school, ito pong si Bishop Maglaya, at matyaga rin po akong umupo at nag-aral sa kanya. At dahil po doon ay naturuan po tayo, at sa aking mga misyon, yung pabalik-balik ko po sa Hong Kong, ay ang dami pong mga seminar na ginawa doon at ako po'y nakakadalo. At dito din po sa Pilipinas, marami pong mga theological seminar at iba't iba pang mga seminar. Na-educate tayo, at sa tagal ng panahon din ng kaaral, sa tagal din ng panahon ng kakapangaral, ay halos from Genesis to Revelation po ay binigyan tayo ng sapat na pagkaunawa ng ating Panginoon. At dahil po din sa mas mabibigat na karanasan na aking pinagdaanan, malalim po ang balo ng karanasan na akin pong pinaghuhugutan, na siya pong dahilan na ako po ay inudyukan ng Panginoon at akin pong hinakbangan na magsahimpapawid ng programang Bread of Life araw-araw. At alam po ba ninyo na may mga ilan pong nagsasabi na sabi nila, hindi ka ba nauubusan na araw-araw kang nagsasalita dyan? Hindi ka ba nauubusan ng ipapangaral? Sa aking palagay po, habang may buhay at may lakas po ako, kaya ko pong mangaral. At naniniwala po ako na habang tayo patuloy na naglilingkod sa Panginoon, yung bukal at tubig ng buhay ay hindi po nauubos at tuloy-tuloy po na bumabalong. Kaya po kahit araw-araw ako mag-serve at magpainom ng tubig na nagbibigay buhay sa pamagitan ng Banal na Espiritu ng salita ng ating Panginoon, ay hindi ho yan nauubos. At yan ay sapat para kayo po ay patuloy na busugin at pawiin ang inyong pagkauhaw sa inyong espiritual na kalagayan sa pamagitan ng araw-araw na pagbalong ng tubig na nagbibigay buhay sa loob ng aking pagkatao, sa pamagitan ng wisdom, knowledge, power, and anointing na kaloob ng Panginoon. Ang tinapay ng buhay ay mainit na mainit natin laging maisiserve every 6 a.m. in the morning. At salamat sapagkat ikaw ay sumusubaybay sa patuloy na sa pagsasahimpapawid ng programang ito, at ako'y naniniwala patuloy kang bubusugin, patuloy kang palalakasin ng Panginoon, at patuloy niyang pauunlarin ang iyong kaalaman patungkol sa mga katotohanan na nais ng Diyos ihayag sa mga tao. At ang katotohanan yan, mga kapatid ko at mga iniibig kong mga tagapakinig, walang iba po kung hindi si Kristo. Bakit? Bakit si Kristo itong katotohanan na sinasabing dapat malaman ng tao na susi para ang tao ay magkaroon ng kalayaan? Siya mismo ang nagsabi. Juan 14:6. Ano po ang sabi niya sa Juan 14:6? Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, at sino man ay hindi makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So, si Kristo mismo ang nagsabi na siya ang katotohanan, na dapat maalaman, makilala, hindi lang makilala, kundi personally, maranasan natin ang katotohanan ito, maranasan natin mismo si Kristo sa ating buhay. Nakakalungkot pong isipin, napakarami pong tao kilala si Kristo, may kaalaman tungkol kay Kristo, o maaaring dahil sa kanyang pag-aaral, alam niya yung subject na tinatawag na Christology. Na yung Christology na yun ay pag-aaral tungkol kay Kristo, pagkakaroon ng kaalaman tungkol kay Kristo. Na talagang hinalukay nila
ang lahat ng mga katotohanan tungkol kay Jesus. Pero ang malungkot po nito, alam nila ang katotohanan, nakilala nila, pero hindi nila nararanasan. Pwede ba yun? Kaya hindi lang po yung makilala ng tao ang katotohanan. Sapagkat ang tinutukoy na pagkakilala dito o pagkaalam tungkol sa katotohanan ay higit sa lahat po, personally ma-experience mo ang katotohanan ito sa buhay mo. Personally, maranasan mo siya sa buhay mo. Sapagkat kung nalaman mo lang at hindi mo naman siya naranasan, wala pong kabuluhan. Kaya mas mahalaga po yung nalaman mo tungkol kay Kristo, personally, na-experience mo. Kaya maraming nakakilala kay Jesus. Pero ang malungkot, hindi naman sila kilala ni Jesus. Paano nangyari yun? Ay sino yung mga tao na yan na hindi kilala ng Panginoon? Ay may pagkaalam ka nga naman tungkol sa Panginoon. Di ka naman namumuhay nakasama ng Panginoon. Yun yung sinasabi ko. Iba yung nakilala mo siya, may nalaman ka tungkol sa Kanya, at iba yung nararanasan mo siya at kasakasama mo siya. Kaya nga, may isang bahagi ng kasulatan si Apostol Pablo sa Corinto na nagsasabi na, i-check nyo nga ang inyong sarili. Siyasatin nyo nga ang inyong sarili. Kayo ba ay nabubuhay sa pananampalataya? Sumasa inyo ba ika si Kristo? Nararanasan nyo ba ika si Kristo sa inyong buhay? Abay kung hindi, mag-isip-isip ka. Sapagkat ano ang kabuluhan ng kaalaman mo tungkol kay Kristo? Sapagkat ano ang kabuluhan? Nakilala mo si Kristo, hindi mo naman siya nararanasan sa buhay mo. Kasi dito po, higit natin binibigyan pansin yung may karanasan tayo sa Panginoon. Pag sa araw-araw na buhay natin, hindi natin nakikita na gumagawa si Jesus. At pag sa araw-araw na buhay natin, hindi natin nakikita na dumadaloy sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. At pag sa araw-araw na buhay natin, hindi natin nakikita na nagbibigay ng proteksyon ang Diyos. At sa araw-araw na buhay natin, hindi natin nakikita na may provision ang Diyos. Wala siya sa iyo. Sapagkat kung kasama mo siya, araw-araw, ma-experience mo siya. Kaya nga, dito, itinuturo natin yung wastong pagkakilala kay Kristo at yung magkaroon ka ng karanasan kay Kristo at maranasan mong kasama mo siya sa araw-araw na buhay. Hallelujah. Kailangan ang sabi ni Timothy doon sa pinaka-key verse na binasa natin, makilala natin ang katotohanan. At ang katotohanan ang magdadala sa atin sa ganap na kaligtasan. Kaya po hindi ganap ang kaligtasan ng marami kasi hindi kilala si Jesus eh. Sino ba si Jesus sa iyong buhay? So, minsan itinuro ko, marami naman yung tumanggap na niwala kay Jesus. Pero hindi naman binigyan ng importansya si Jesus. Bakit? Hindi niya nga kilala eh. Hindi nga niya nararanasan eh. Hindi nga niya kasama eh. Tinanggap, di naman binigyan importansya, ay hindi niya mararanasan sa buhay niya. Para ba doon sa kwento kay Marta at kay Maria? Di ba si Jesus naging bisita ni Marta at ni Maria? Tinanggap siya doon sa bahay. Pero ang naglaan lang ng oras para sa Panginoon ay si Maria. Pero yung kapatid niya si Marta, abala sa maraming mga bagay doon sa gawain sa kanilang tahanan. At nang hindi na siya mangkanda ugaga, ay mismong sinabihan pa niya si Jesus, hoy, sabihan mo nga ika, Panginoon, sabihan mo nga ika, yung kapatid kong yan, ako'y tulungan sa mga trabaho ko dito sa bahay. O anong sabi? O Jesus, diyan ka lang, may trabaho kami, wag mo kaming abalahin. O, diyan ka lang sa bahay. So, hindi binigyang importansya. Ganyan ang maraming mga tao ngayon eh. Tinanggap si Jesus, kilala si Jesus. Pero ang problema, hindi binigyang importansya, hindi naglaan ng oras, hindi naglaan ng panahon, hindi pinakinggan ang mga salita ng Panginoon. Kaya anong sagot ni Jesus kay Marta, na abalang-abala sa maraming mga bagay at intindihin sa buhay na ito, abalang-abala sa mga gawain sa bahay, Marta, Marta, abalang-abala ka sa maraming bagay. Nababalisa ka tungkol sa maraming bagay.
Hindi mo ba ikaalam na itong pinili ng kapatid mo, ay ito yung higit na mahalaga sa akin? At ito hindi na mawawala sa kanya. Ano ang pinili ni Maria na higit na mahalaga na nais ng Panginoon? Iyon ay ang pagkakaroon, paglalaan ng oras at panahon na makinig sa mga aral, sa mga salita ng ating Panginoong Hesus. Makinig sa mga bagay na hindi nasisira at nawawala. Ang sabi na pa, hindi ito mawawala na sa kanya. So, itong tinanggap niya na aral ni Maria, hindi na mawawala. Dahil ang mga bagay na itinuturo na Jesus, ang mga katotohanan tungkol kay Jesus, at si Jesus mismo na katotohanan, kapag binigyan natin ng importansya at panahon, siya ay mananatili, hindi masisira, hindi mawawala. Ang kanyang mga salita, hindi lilipas ang langit at lupa. Ang salita ng Panginoon kailanman ay hindi mawawala. Iyan ay may kapangyarihan, iyan ay buhay, at kung iyan ay patuloy natin pinaglalaanan ng oras at panahon, ang mga katotohanan tungkol kay Jesus, ang mga katotohanan ng aral ni Jesus, kaibigan, kapatid kong minamahal, iyan ang magdadala sa iyo para matagpuan mo ang ganap na kaligtasan ng iyong kaluluwa, ng iyong buong pagkatao. Glory to God. Hallelujah. Kaya mapalad ang mga tao na patuloy na naglala ng oras para sa Panginoon. Mapalad ang mga tao na patuloy na nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat natagpuan nyo ang higit na mahalaga na sinabi doon sa aklat na binasa natin, na ito ang pinakananais, ito ang higit na mahalaga sa harapan ng Panginoon. Nais niya maalaman ng tao ang katotohanan tungkol sa Kanya, dahil ito ang susi at daan para matagpuan niya ang ganap na kaligtasan. People perish because lack of knowledge. Kung ang tao ay walang alam, siya ay mapapahamak. Kaya patuloy nating i-discover, patuloy nating tuklasin ang katotohanan tungkol sa Panginoon, upang nang sa gayon ay ating tahakin ang landas ng katotohanan na ang sabi mismo ng aklat ng Juan 14, ang landas ng katotohanan sa talatang 6, walang iba kung hindi si Jesus, na siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang daan, ang landas ng katotohanan na dapat mong lakaran, dapat mong makilala, dapat mong maranasan, at dapat mong makasama, si Jesus. Hallelujah. Kaya ang aral na ito ay hindi po nagtatangi o kumikiling sa anumang sekta, samahan o relihiyon. Bakit po? Ay hindi naman yun po ang daan eh. Lahat ng reliyon, kahit anong ganda, kahit anong galing ng namumuno, sigurado ako lahat yan may kapintasan. Hindi yan perfect. Walang perfect na samahan. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng mga perfect na samahan, ayaw ko na ika sa samahan ito, ayaw ko na sa organisasyon ito. Ang dami ko nakikitang mali doon sa pastor. Ang dami ko nakikita doon sa aming leader. Ang dami ko nakikita doon na mali doon sa aming coordinator. Ang dami ko nakikita doon sa aking coworker. Ay doon ka nakatingin sa mga tao. Ay mga tao talagang may pagkukulang yan. Huwag mo nang idamay pati yung samahan. Walang kinalaman ang samahan. Kung may mga kapalpakan ang tao, sa kanila yun. Ay halos lahat ng samahan maganda naman. Maliban na lang doon sa ang pangalan po ay lantarang nasa Antikristo, yung satanismo. Yung Illuminati group, yung mga samahan na yan, yung mga samahan ng mga aktivista. Talaga, samahan ng iba-ibang denomination at religion, magaganda po yan. Magaganda. Sama mismo yun. Kung iba ang pagkakilala, walang wastong pagkakilala. Kung ang pagkakilala kay Kristo ay tao lang, hindi Diyos, ay hindi delikado yung samahan na yan. Kanilang leader, kanilang anghel, ay mas mataas nung leader ay si Kristo na Diyos na nagkatawang tao. Isang tao, nagkatawang tao lang, pero siya nagkatawang tao. So, kaya kinig ay patuloy na ng mga katotohanan tungkol sa Diyos. Yan ay gusto ng Panginoon. Malaman mo ang katotohanan. I-discover mo ang
ang katotohanan. Katotohanan. Ang katotohanan. Kaya ay bakit po? Bukod sa si Kristo ang daan, ang katotohanan ng buhay, ang sabi pa ng Gawa 4:12, kanino mang iba ay wala pangalang ibinigay sa isang pangalan lamang, ang Panginoong. Hindi sa relihiyon, sa isang pangalan lang. Dapat ang pangangaral, ang mangangaral ay Christ-centered, hindi nakapokus sa sama, hindi nakapokus sa o relihiyong kanilang kundi kay Kristo, na si Pablo mismo ay nagsabi, wala kaming ibang dalang ebanghelyo kung kay Kristo Kalbaryo, na ikatlong araw ay nabuhay na umaga. Ang Kristo, ang pagkakahanan, pagkat ito ang daan para matagpuan natin. So, ngayong umaga, hindi na naman po ang ating network. Ngayon pa man, tayo po sa araw ng bukas, sa atin pong programang ito. Po, mga inibig ko, mga taga-subaybay sa programang ito, kayo po ay patuloy na manalangin. Po ay samahan tayo ng Panginoon sa ating programa, dahil yan po ang problema natin pagdating po sa signal. Hindi ko na po. Salamat tayo sa Panginoon dahil maaga po, maganda yung signal po, nagtatanghali na nawawala-wala na po. Kaya po pansamantala muna po tayo magtatapos po natin sa araw po. Pasalamatan natin po ay nakapag-agang mensahe mula sa katotohanan. At ngayon po tayo po ay manalangin sa programang ito na iyong sinamahan, na alam ko, Panginoon, marami dinig ng iyong salita, at sa pamagitan ng iyong salita, kami po ay patuloy na napapalakas, napapalataya. At dalangin ko, Panginoon, na mga tagapakinig, ano mga kailang ginagawa, mga prayer request at pangangailangan, tagpo